Madaling araw sa Baryo Tampatong, may isang itim na pick-up truck na dumaan sa gitna ng mga taniman. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig at mahinang ugong ng makina. Dito! Dito ihinto! Tumigil ang sasakyan sa harap ng malawak na taniman ni Mang Piping. Bumaba si Sinaida. Suot ang mahabang itim na bestida at sombrerong may tabing. Ma'am, dala ko na po ang plastic crate. Bilisan mo, hindi dapat tayo abutin ng sikat ng araw dito. Lumabas si Mang Piping mula sa kanyang kubo. May dalang gasera. Sino yan? Si Sinaida po, galing ng Nueva Ecija. Nag-text po ako kahapon para sa gulay. Ikaw pala yung mamimili ng wholesale. Teka, tatawag ako ng mga taga-ani. Maya-maya pa'y may 5 manggagawa ang tumulong na mag-ani. Pare, pangalawang bukid na natin to. Bakit parang hindi pa rin makontento si Madam? Ewan, pero napapansin mo ba? Lahat ng tinatanim na talong, gusto niyang bilhin. Lumapit si Sinaida sa isang puno ng talong. Makintab, malaman, perpektong hugis. Ma'am, kung gusto niyo po, may iba pa kaming gulay. May kalabasa at ampalaya. Talong. Talong lang ang kailangan ko. Pati yung mga punong natitira. Gusto kong bilhin. Ha? Pati puno? Pero ma'am... Magkano? Magkano? Sabihin mo na. Napatingin ang mga manggagawa sa isa't isa. Piping, kakaiba to Biglang may dumaan na hangin na malamig. Nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa dilim. Bilisan nyo na! Boy! Tomas! Bakit ang babagal ninyo? Nagmamadaling nagkarga ang mga tauhan. Ma'am, yung bayad niyo po. Iniabot ni Sinaida ang isang makapal na sobre. Kulang pa ba? Dadagdagan ko na lang kung kulang. Biglang may tumilaok na manok sa malayo. Hindi pa pwede! Boy! Tomas! Bilis! Biglang dumilim ang mukha ni Sinaida na para bang may kumukupas na maskara. Napansin ni Pedro na parang naging pula ang mga mata nito sa ilalim ng sombrero. Naku, Santa Maria! May problema? Mabilis na umiling si Pedro. Nagtago sa likod ng truck. Sa wakas, natapos na ang pagkakarga. Dali-daling pumasok si Sinaida sa pick-up. Tara na! Habang umaandar ang pick-up, napansin ni Mang Piping na may nahulog na itim na likido mula sa sasakyan. Parang mantika, pero may kakaibang amoy. Hoy! May tumutulo sa... Pero wala na. Mabilis na nawala ang pick-up sa dilim. Naiwan ang mga magsasaka na nagkakatinginan. Tay, napansin niyo po ba yung amoy niya parang... Parang bulok na talong. At iba pa. Tumingala si Mang Piping sa papaumsak na buwan. Pedro, bukas, pumunta ka kay Mang Gusting, yung bagong dating na albularyo. May dapat tayong i-report. Sa loob ng pick-up truck habang patakbong papalayo sa Tampadong. Tomas, ilang kahon ng talong ang nakuha natin? 7 kahon po, ma'am. 7 kahon lang? Biglang nagpreno ang pick-up. Halos mahulog ang mga kahon sa likod. Ma'am, delikado po. Hindi sapat ito. Hindi sapat, Tomas. Tingnan mo yung listahan. Saan pa may tanim na talong? Nanginginig na binuklat ni Tomas ang kanyang notebook.
Ma'am, wala na po eh. Napeste daw po kasi yung karamihan sa mga talong sa lugar na to. Pati po sa kabilang baryo. Tumilim ang mukha ni Sinaida. Halos matunaw ang maskara ng kanyang pagkatao. Hindi pwede! Kailangan ko ng talong! Kailangan ko! Napadasal si Boy ng tahimik. Pero ma'am, may narinig po ako. May nakita raw na matanda sa dulo ng baryo San Isidro. May tanim daw na... Talong? May tanim silang talong? Opo yata, pero... Biglang bumaling si Sinaida. Halos mabasag ang kanyang liig sa bilis. Doon tayo! Ngayon din! Pero ma'am, malapit na pong sumikat ang Sinabi kong doon tayo! Kailangan ko ng talong! Kailangan! Mabilis na umandar ang pick-up patungo sa San Isidro. Nagiiwan ng kakaibang amoy sa hangin, parang pinagsamang bulok na gulay at matamis na langis. Sa loob, patuloy na bumubulong si Sinaida, paulit-ulit. Kailangan ko ng talong. Kailangan, bago sumikat. Kailangan! Napatingin sina Boy at Tomas sa isa't isa sa salamin. Pareho silang may nakitang kakaiba. Ang anino ni Sinaida sa umagay, parang hindi tao. Sa loob ng pick-up truck, habang nasa daan. Boy, hindi masimas ni Ma'am ang talong. Ay, hindi na nagtatagal. Hindi na tumatagal ang epekto. Ano po? Ang talong dapat sariwa. Bagong pitas. Kung hindi, napatingin si Tomas sa salamin. Nakita niyang may itim na lumalabas sa gilid ng bibig ni Sinaida. Kahit isa lang, bago mag-umaga. Pare, napansin mo ba? Tuwing kumakain siya ng talong, parang bumabalik sa normal ang mukha niya. Parang gamot sa kanya. Biglang nagsalita si Sinaida na parang may naaalala. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng lola ko. Kapag hindi ka kumain ng talong araw-araw, lalabas ang tunay mong anyo. Napatigil ang dalawa. Dapat laging may bagong tanim. Dapat laging may bagong pitas. Kung hindi, dumaan sila sa isang bukid ng talong na tuyot na at patay. Oh, tingnan nyo! Tingnan nyo! Kanya nang nangyayari sa aming hardin. Lahat ng talong, lahat ng tanim, patay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Oh, nagugutom. Nagugutom ako. Hindi sapat ang ibang pagkain. Hindi sapat. Napansin ni Boy ang unti-unting pagbabago ng anyo ng kanyang amo sa salamin. Parang lumalalim ang mga mata. Kaya pala dapat bawat linggo may supply. At dapat talaga galing sa bukid. Hindi pwede yung galing sa palengke. Bilisan mo! Malapit na. Malapit nang sumikat. At wala akong natitira. May nahulog na lumang aklat mula sa bag ni Sinaida. Napulot ito ni Tomas. Mga halamang luna sa sumpa ng aswang. Ibigay mo sa akin yan! Pero nakita ni Tomas ang isang pahina. May larawan ng talong at ang nakasulat. Ang talong ay sagradong halaman na pumipigil sa pagbabago ng ilang mga nilalang na sumasanib sa dilim. Dapat sariwa, dapat bagong pitas, kung hindi, lalabas ang tunay na anyo. Malapit na ang pagsikat at wala na akong natitira. Biglang may nakita silang karatula. Welcome to Barrio San Isidro. Naamoy ko ang talong.
Doon sa dulo ang daan. Sa madilim na kalsada ng baryo San Isidro, habang naghahanap ng talong, sina Sinaida. Ma'am, malapit na po mag-umaga. Hindi pwedeng walang talong. Hindi ako pwedeng... Bigla niyang nakita ang isang lalaking nag-exercise sa ilalim ng poste. Ihinto mo! Tumikil ang pick-up truck sa gilid ng kalsada. May nakahubad na lalaking nagpapahinga. Si Rigor, pawisan, matikas at kita ang malagong katawan sa ilalim ng ilaw. Nandito ang talong na gusto ko. Ha? Saan po, ma'am? Mga bulag, hindi nyo ba nakikita? Ang sarap ang swerte natin. May mas magandang talong na nandito. Inayos ni Sinaida ang kanyang bestida at ang buhok. Pero ma'am, akala ko po ba nagmamadali tayo? Minsan, may mga pagkakataong hindi dapat palampasin. At mukhang malaman. Masarap itong oportunidad nito. Bumaba si Sinaida at eleganteng kumilos. Maghintay kayo. May kukontakin lang ako tungkol sa talong. Lumapit siya kay Rigor at nagpanggap na naliligaw. Excuse me, pwede bang magtanong? Napatingin si Rigor. Pawisan pa ang dibdib. Yes po, ma'am. Nakatingin siya sa katawan ni Rigor. Hinahanap ko kasi ang tamang talong. Tamang daan pala. Saan po ba kayo pupunta? Sa tabi mo, sa totoo lang, nasa harap ko na yatang hinahanap ko. Habang sa pick-up naman. Pre, akala ko ba kailangan niya ng talong? Mukhang ibang talong ang nasa isip ni ma'am. Nagpatuloy ang usapan ni Rigor at Sinaida. Kung gusto niyo po, pwede ko pong ituro ang daan. Hinimas ni Sinaida ang braso ni Rigor. Ang bait mo naman. Alam mo, may farm ako. Lumaki rin ako sa farm, pero naghahanap ako ng magandang supply ng talong. Mukhang expert ka sa physical activities. Napatingin sina Boy at Tomas sa isa't isa. Naiintindihan na ang ibig sabihin ng kanilang amo. Mukhang hindi na tayo tutuloy sa paghahanap ng totoong talong. At least, hindi na siya galit. Sa hindi kalayuan, unti-unting namumula ang silangan. Pero si Sinaida, tila nakalimutan na ang kanyang pagmamadali. Nakatingin lang siya kay Rigor na para bang isang magnanakaw na nakakita ng ginto. Sa ilalim ng poste, patuloy ang pag-uusap ni Sinaida at Rigor. Tandili lang po Magpupunas lang po ako ng pawis sa akin dibdib. Farm din po pala kayo. Saan po ang lugar ninyo? Bago siya sumagot, ay nakatingin siya sa kalamnan ni Rigor. Nueva Ecija ko. Pero ang farm, sa Banban Tarlac. Pero mukhang dito na ako maghahanap ng bagong supply. Malayo po pala kayo. Bakit po kayo nandito sa amin? Naghahanap ng mas masarap na talong. Pero mukhang mas magandang natagpuan ko rito. Napatingin si Rigor sa kakaibang ngiti ni Sinaida. Maraming tanim na gulay po dito sa amin. Lalo na po sa bukid ni Tatang. Napahawak ito sa braso ni Rigor. Mukhang expert ka sa pagtatanim. Ang lalago ng masses, siguro ng mga crops mo. Exercise lang po. Trainer po ako sa bayan. Trainer? Perfect.
Gusto ko ring mag-exercise. Baka pwede mo akong turuan. Habang ang dalawang nasa pick-up. Di ba kanina parang mamamatay na siya kung walang talong? Shh! Panuurin na lang natin. Pinanood nilang dalawa. Kung gusto niyo po, may gym po ako sa bayan. Dahan-dahang dumaan ang mga daliri ni Sinaida sa dibdib ni Rigor. Pero mas gusto ko ng private session. Alam mo, mahilig ako sa organic. Lalo na kung malaman. Napakurap si Rigor. Medyo nararamdaman ang panunukso ng babae. Ma'am, Rigor. Rigor ang pangalan mo, hindi ba? Narinig ko sa mga tao. Napaka-perpekto ng pangalan mo. Mukhang matigas nga. Namula naman si Rigor. pasensya na po pero hindi ko po narinig yung pangalan ninyo. Sinaida. Pero pwede mo akong tawagin Sen. Mas intimate. Dumaan ang hangin na malamig. Medyo maaga pa po. Baka gusto niyo pong magkape muna. Ay, hindi ako nagkakape. Pero gutom na ako sa ibang bagay. May karinderya po doon ba? Rigor, gusto ko ng liempo. Hindi mo ba narinig? Tinatawag ka na ng kapalaran. O baka naman, takot ka sa mga babae. Napatingin si Rigor sa pick-up at nakita ang dalawang driver na nanunood. Hindi naman ho, pero... Inilapit niya ang kanyang bibig sa tinga ni Rigor. Alam mo, may mga talong na mas masarap kung gabi kinakain, lalo na kung bagong pitas. Napalunok si Rigor. Ma'am Sen. May private farmhouse ako malapit dito. Gusto mo bang makita ang aking garden? Ipapakita ko sa iyo kung paano ko inaalagaan ang aking flowers. Pare, sigurado ako. Hindi na tayo bibili ng talong ngayon. Pero bakit parang may mali? Medyo maagang oras pa po. Hinawakan nito ang batok ni Rigor. Perfect time. Mas masarap mang prutas kung sariwa pa ang umaga. Sa silangan, unti-unting sumisilay ang liwanag. Pero si Sinaida parang hindi nababahala. Nakatuon ang lahat ng pansin niya sa lalaking kaharap. Isang maskara ng pagnanasa at pagkagutom ang nakaukit sa kanyang mukha. Rigor! Rigor! Isang tinig ang pumutol sa mainit na usapan. Lumingon si Rigor at nakangiti. Ay, sige Ray. Papalapit ang isang magandang babae. Nakasuot ng manipis na puting bestida. Preskong presko ang dating. Biglang dumilim ang mukha ni Sinaida. Nanginginig sa galit. Sino tong babaeng to? Akin lang ang talong na to. Nako, ang aga mo naman nag-jogging. Ikaw talaga, hindi ka man lang nag-antay. Napansin ni Kiray si Sinaida. Oh, may bisita ka yata. Good morning po. Pilit na ngumiti si Sinaida, pero halatang pilit. Oo nga pala si Ma'am Sinaida. Buyer ng gulay. Naghahanap siya ng mga talong. Ay, talong? Sa amin po maraming yan, di ba Rigor? Kaya nga ako nagmamadaling pumunta rito eh. I-harvest na po namin yon. Natigilan si Sinaida. Sa inyo? Oo nga pala Ma'am Sen. Si Kiray po, siya po yung may-ari ng
pinakamalaking taniman ng talong dito sa amin. Malapit lang ho, sa likod lang ng bahay nila. Salamat naman at may buyer na tayo. Hindi na tayo kailangang pumunta sa bayan para magbenta. Nanginginig ang kamay ni Sinaida sa galit. Kayo palang oo, kami ni Rigor ang magka-partner po sa farm. Engaged na rin po kami. 3 buwan na. Parang may kumurot sa sikmura ni Sinaida. Rika nga, yayakapin kita. Lamig eh. Si Kiray po kasi, biology graduate, kaya ang galing niya po sa pagtatanim. Special yung breeding po ng talong namin dito. Organic farming lang po, walang kimikal. Kaya sobrang healthy po ng mga talong. Unti-unting namumutla si Sinaida. Mag-asawa kayo? Soon. Next month na po ang kasal. Di ba, mahal? Sa pick-up, napansin ni Boy at Tomas ang pagbabago ng kanilang amo. Pre, hindi maganda to. Parang mas malala pa kanina. Biglang humakbang si Sinaida, papalapit kay Kiray. Patingin nga ng farm nyo. Gusto kong makita ang mga talong. Ay sige po, tara po, malapit lang. Teka Kiray, medyo madilim pa. Pero bago pa siya makasagot, ay narinig niya na ang unang pagtilaok ng manok. Sa ilalim ng poste, patuloy ang usapan. Actually, Ma'am Sinaida, blessing po talaga kayo. Kakatapos lang po kasi namin mag-develop ng mga bagong variety ng talong. Oh, bagong variety? Oo nga po, si Kiray po kasi nagre-research po talaga. 2 taon niya na pong pinag-aaralan. Mas malaki po, mas malaman kaysa sa mga ordinaryong talong. Perfect po talaga para sa mga mamimili. Nanginig ang kamay ni Sinaida. Talaga? Gaano kalaki? 2 beses po ang laki. Tapos ang kulay, mas maitim po at mas makintab. Diba mahal? Yumakap si Kiray kay Rigor. Lalong dumilim ang muka ni Sinaida. Sobrang proud po ako kay Kiray. Kaya nga po, nagji-gym po ako eh. Para may lakas po ako sa farm work. Sus! Ay, Para aray ko. lang ka mo magpagwapo. Nangurot ka pa dyan ha. Habang sa pick-up naman. Pre, tingnan mo si ma'am. Oo nga, parang nagbago ang... Ma'am, gusto niyo bang makita? Fresh pa po yung harvest namin kagabi. Perfect timing po kayo. Kagabi? Opo, special. Kasi dapat gabi po ang pag-harvest ng talong. Para mas fresh po pagdating sa buyer. Di ba, Rigor? Trademark namin po yan. Kaya nga, moonlight harvest po ang tawag namin sa farm namin. Lalong nanginig si Sinaida. Actually, ma'am, kung gusto nyo, pwede po kayong regular supplier namin. May contact naman po kami sa Maynila. Pero mas okay po kung may buyer na malapit. Regular? Supplier? Oo. Kada linggo po kami nag-harvest. Ilang kilo po ba ang kailangan ninyo? I-reserve na po namin. Yung pinakamagaganda po. Biglang humakbang si Sinaida palapit kay Kiray. Gusto kong makita. Ngayon. Baka pwedeng mamaya na lang po, ma'am. Medyo madilim pa po kasi. Ay, okay lang yan, mahal. May flashlight naman ako. Tara, ma'am. Malapit lang. Pero naputo lang sasabihin ni Kiray nang bigla siyang hawakan ni Sinaida sa braso. Dapat nga sa dilim para makita ko kung gaano kasarap ang talong mo. Naramdaman ni Kiray ang kakaibang lamig ng kamay ni Sinaida. Ma'am, ang lamig po ng kamay ninyo.
Kiray, Pero bago pa man magawa ni Rigor, ay tumilaok na uli ang manok. Hindi. Hindi pa pwede. Binitawan niya si Kiray at mabilis na lumayo. Boy, Tomas, tara na. Ma'am, paano po yung talong? Hindi niyo po ba gustong... Babalik ako, mamaya, sa gabi. Mabilis siyang sumakay ng pick-up truck. okay ka lang ba? Oo, pero Rigor, may nakita ako. Ano? Kanina, nung hawak niya ako, yung anino niya sa lupa. Pero bago pa man niya maituloy, ay mabilis nang umandar ang pick-up at naiwan ng kakaibang amoy sa hangin. Tara na nga. Parang hindi maganda yung babae na yun. Oo nga eh, parang may mali. Samantala, habang nasa pick-up, kaya pala, ang sarap-sarap ng amoy ng talong. May nagmamay-ari na. May nagmamay-ari na ng lahat ng gusto ko. Ma'am, saan po tayo? Sa loob ng pick-up, pagkaalis nila sa bahay ni Kiray. Ma'am, saan ho tayo? Sa palengke. Ha? Pero ma'am, akala ko po ba... Sa palengke. Kailangan kong hihatid ang mga gulay na nabili natin. Yung mga gulay po sa tampadong? Oo, para hindi masayang. At para makita ko kung sino-sino mga suki sa palengke. Pero ma'am, kanina po ba yung kay Kiray? May mga bagay na kailangang paghandaan. Hindi pwedeng basta-basta. Natahimik ang dalawa. Bumulong si Sinaida sa kanyang sarili. Dapat may cover. Dapat may dahilan para makabalik. Para makalapit. Ma'am, tungkol po dun sa talong. Oo, mabutit na alala mo. Magandang dahilan yan. Napakurap ang dalawa. Magpapakilala tayo bilang supplier sa palengke. Para may dahilan tayong magbalik-balik dito. Supplier po? Natural. Kailangan kong malaman ang schedule ng lahat. Lalo na kung kailan nagdi-deliver si Kiray. Pero ma'am, di po ba sabi nila mamaya pa sila? Exactly. Kaya nga kailangan muna nating mag-establish ng presence sa palengke para hindi masyadong suspicious. Huminto sila sa traffic light. At saka, gusto kong malaman kung sino-sino ang mga tao sa paligid nila. Bakit po, ma'am? Para alam ko kung sinong dapat iwasan o kung sinong pwedeng kausapin. Binuksan niya ang kanyang bag at may kinuha. Boy, kumaliwa ka pagdating sa kanto. Yung malapit sa lumang simbahan. Po, pero mas malapit po yung kabilang daan papuntang palengke. Trust me, gusto kong tumaan sa simbahan. May dasal ako. Napatingin si Boy at Tomas sa isa't isa. Salamat at natagpuan kita. Hindi lang isang uri ng talong ang nakita ko. Dalawa pa. Pero dapat planado. Biglang may dumaan na pusa sa kalsada at napalingon si Sinaida. Perfect. May mga bagay na mas masarap kung pinaplano ng maigi. Patuloy ang biyahe papunta sa palengke habang si Sinaida ay tahimik na nagpaplano. Hawak ang kanyang rosaryo at paminsan-minsan ay dinidilaan ang kanyang labi. Pre, normal lang ba to sa mga negosyanteng gulay? Hindi ko alam, pre. Pero sigurado ako, hindi normal yung ngiti niya. Kung may magtanong sa palengke, ang sasabihin nyo, supplier tayo ng mga premium na gulay, lalo na ng masasarap na talong.
Mula sa liblib na baryo ng San Isidro, umandar ang itim na pick-up sa mainit na kalsada patungo sa bayan. Sa loob, tahimik na nakaupo si Sinaida, pero ang kanyang isipan ay isang bagyo ng pagnanasa at kagutuman. Dumaan sila sa isang kurbada. Nakita ang pangalawang tilaok ng manok. Rigor. May kung anong init ang bumabangon sa kanyang dibdib tuwing inuulit ang pangalan. Hindi niya maialis sa isipan ang tagpo kanina, ang pawisang katawan ni Rigor sa ilalim ng poste, ang mga kalamnan nito na kumikintab sa mahinang ilaw, ang tamis ng kanyang pawis na umaalingasaw sa hangin ng umaga. Para siyang pusang nakikita na bagong hinuling daga. Gutom na gutom, pero gustong-gusto munang paglaruan ang kanyang biktima. Dumaan sila sa isang rice field. Tumatakas na ang araw sa pagsikat. Hindi magtatagal. Malalasahan din kita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang sayaw sa mga pangyayari. Ang init ng balat ni Rigor sa kanyang palad, ang tigas ng kanyang dibdib, ang bawat galaw ng kanyang kalamnan. Para siyang nanunubok na nakakita ng pinakamagandang hiyas at walang ibang dapat na magmay-ari nito kung hindi siya lamang. Dumaan ang pick-up sa tabi ng sementeryo. Ma'am, diretso na po ba tayo? Oo, pero babalik tayo. Siguradong babalik tayo. At sa susunod, matitikman ko ng tunay na talong ni Rigor. Napatingin si Boy at Tomas sa isa't isa. Sa bintana, pinagmamasdan ni Sinaida ang mga nadaraan ng puno. Ang kanyang mga daliri ay dumadantay sa salamin, para bang sinusundan ng anino ng mga dahon. Sa kanyang isipan, iba ang kanyang nakikita. Mga larawan ng dilim, ng pagnanasa at ng kagutuman na hindi kayang pawiin ng ordinaryong pagkain. Masarap ka sigurong kagatin. Mas masarap pa sa talong. Sigurado akong mas malaman. Mas masustansya. Dumaan sila sa isang kawan ng kalabaw. Hindi alintana ni Sinaida ang pagtaas ng araw. Sa kanyang isipan ay gabi na. Gabi kung saan siya'y mangangaso at si Rigor ang kanyang mailapa na biktima. Dinadaanan niya ang kanyang mga labi. Nalalasahan ng hangin, may halong pawis, alikabok at pangako ng isang mahimbing na pagkain. Papasok na sila sa bayan. 2 talong ang nakuha ko ngayong umaga. Isa sa tampadong at ang isa ang pinakamasarap. Naghihintay sa San Isidro. Muli silang huminto sa traffic light. Ma'am, palengke po. Oo, may kailangan tayong ihanda. May special dinner akong planong gawin. Sa mga kalsada ng bayan, dahan-dahang gumagalaw ang pick-up. Pero sa isip ni Sinaida, mabilis ang takbo ng mga plano. Mga planong mabango, masarap at puno ng dugo. Hindi alam ni Rigor na sa pagitan ng mga puno ng talong at mga damuhan ng San Isidro, may isang gutom na hindi kayang pawiin ng ordinaryong pagkain. May isang uhaw na hindi kayang pawiin ng tubig. May isang babae na handang maghintay sa dilim para sa pinakamasarap na talong na kanyang natikman. Sa mga kalsada ng bayan, patuloy ang biyahe ng itim na pick-up. Sa loob, isang babae ang nakangiti. Isang ngiting puno ng pangako, ng dugo at dilim.
ang kanyang isipan, paulit-ulit na nagsasalita. Matitikman din kita. Matitikman din kita. Matitikman ko rin ang tunay mong talong. Samantala, sa tindahan ni Aling Beta, malapit sa taniman ng talong ni Kiray at Rigor. Oh, Kiray, may tinda akong bagong kape. Pampawala ng antok ni Rigor yan sa umaga. Pumasok si Kiray at Rigor, kasunod si Mang Pedro. Ay nako, Aling Beta, hindi na nga ako mapakali kay Rigor. Ang aga-aga niya kasing lumabas. May dahilan naman kung bakit ka nag-aalala, Neng. Naku, Kiray, huwag kang masyado mag-alala. Sanay na ako. Paano ko hindi mag-aalala? May aswang daw na gumagala rito. Ay, oo ga. Si Bang Tasyo, nakakita nga raw kagabi. May lumilipad daw na maitim. Totoo yan. Kaninang madaling araw, may narinig akong kakaibang tunog sa may bukid. Napatigil si Kiray sa pag-inom ng kape. Ano pong tunog yun, Mang Pedro? Parang tik-tik-tik. Tapos may amoy. Parang langis na may halong bulok. Sus, Kiray, baka naman ibon lang yun. Hindi, Rigor. Alam mo, nung bata pa ako, kwento ng lola ko, yung aswang daw, may ibang anyo yan sa umaga. Lalong humigpit ang kapit ni Kiray kay Rigor. Mahal, please. Ayokong lumalabas ka na madaling araw. Ay, oo nga. Lalo na't may kakaibang taong dumadaan dito. Katulad nung kanina. Sino po? Yung babaeng nakaitim. Yung naghahanap ng talong. Abay, may kakaiba sa kanya. Oo nga no. Yung kamay niya, ang lamig. At napansin niyo ba, nung umalis siya, may kakaibang amoy. Rigor, mangako ka sa akin. Ihintayin mo na lang ako bago ka pumunta sa taniman. Pero paano naman yung morning harvest natin? Di ba sabi mo, masarap yung talong kapag madaling araw pinipitas? Mas masarap nga, pero mas delikado. Lalo na ngayon. Ay, oo nga. Kahapon lang, si Aling Luding. Nakita raw niya na may malaking itim na hayop sa likod bahay nila. Akala niya aso. Pero nung tingnan niya ulit, abay wala na. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Rigor, natatakot ako. Hindi lang sa aswang. Para kasing may mali Parang may nakamasid. Tama si Kiray. May ibang klaseng gutom ang aswang. Hindi lang basta pagkain ang hanap nila. Ano ho? Minsan, hinahanap nila yung mga taong masustansya, yung mga malulusog, yung mga taong malalaman. Napatingin silang lahat kay Rigor at sa kanyang malakas na pangangatawan. Ay, sos Rigor! Ay, mag-iingat ka! Ikaw ang tipo ng... Ako! Rigor, pakiusap. Sabay na lang tayo, ha? Kahit mahirap, kahit mapuyat ako, huwag ka lang mag-isa. Maya-maya pa'y may narinig silang kaluskos sa labas. Napatalon ang lahat. Oh, titingnan ko. Lumabas si Mang Pedro. Maya-maya ay bumalik din. Pusa lang naman. Pero may nakita akong bakas. Parang may dumaan na. Ano po? Parang tao. Pero yung bakas, hindi normal na tao. Lalong humigpit ang yakap ni Kiray kay Rigor. Mahal, mangako ka ha? Mangako ka na mag-iingat ka. Sige na nga, sabay na lang tayo. Sa mga sumunod na araw, habang lumalakas ang mga bulong tungkol sa aswang sa San Isidro, may ibang usap-usapang ding kumakalat.
ang madalas na pagbisita ni Sinaida sa bahay ni Rigor. Isang hapon sa bakuran ni Rigor. Nandito na naman siya. Pangatlong beses na ngayong linggo. Sa labas, nakaupo si Sinaida sa kawayang upuan sa tabi ng mga halamang gulay. Suot ang kanyang itim na pistida. May dalang kung ano-anong pasalubong. Rigor, nakabili ako ng special na kape sa bayan. Tikman mo. Lumabas si Rigor. Bagong ligo ito at nakasando. Ay naku, bakit ba laging tiyempo sa oras ng paliligo niya? Napapansin ko na to Hindi ito ang unang beses. Sa nakaraang linggo ay halos araw-araw na si Sinaida ang unang bisita. Minsan ay may dala-dala itong mga prutas. Minsan naman ay biskwit. Pero palaging may dahilan para makaupo sa harap ng bahay. Neng, pangalawang beses na yan ngayong araw. May kakaiba talaga sa babaeng yan. Oo nga po, Mang Pedro. Kaninang umaga dumaan na siya Naghahanap daw ng talong. Talong? Hindi ba't sinabi mo nang wala pa? Maliliit pa ang tanim. At napansin mo ba? Tuwing nakikita niya si Rigor na walang damit sa itaas, ay parang nanlilisik yung kanyang mga mata. Sa labas, rinig na rinig ang matitinis na tawa ni Sinaida. Ay, naku Rigor, ang galing mo talagang magkwento. Pwede ba ulit ako dito bukas? Sige ho. Ay, tingnan niyo po yan Hindi man lang nahihiya. Tapos napansin niyo po ba? Tuwing dumarating siya, parang bumababa po yung temperatura kahit ang haling tapat. Oo nga. At kapag nakaalis na, may natitirang amoy. Parang pinaghalong langis at bulok na gulay. Hindi normal yan, Kiray. Kinatanghalian. Nandito na naman po siya, Mang Pedro. Pangatlong beses na po ito ngayong linggo. Kiray, ako'y may nakita kagabi. May anino sa labas ng bahay ninyo. Hindi normal ang hugis. Habang sa labas. Rigor, ang init naman. Baka gusto mong magsando na lang. Okay lang ho ako. Kinagabihan habang nag-uusap sina Kiray at Rigor. Mahal, hindi ba kakaiba? Alam niyang wala tayong talong. Pero bakit bisita pa rin siya ng bisita rito? Oo nga Tapos lagi siyang may dala. Hindi ko rin maintindihan At bakit palaging ikaw ang hinahanap? Hindi naman ikaw ang eksperto sa talong. Tapos napansin mo ba? Parang hindi siya tumatanda. Parang may kung anong maskara. May kumatok sa bintana. Pareho silang napatili, pero pusa lang pala. Kiray, simula bukas, ako na magkukwento tungkol sa kanya, tungkol sa talong. Para hindi ka na mag-alala. Hindi yan ang punto. Bakit ba kailangan niyang magpabalik-balik rito? May mali Tsaka hindi mo ba napapansin? Tuwing nakakausap ka niya, parang kinakain ka sa mga tingin niya. Sa labas ng bahay, sa dilim, may aninong nakatayo. Nakatingin sa bintana ni Kiray at Rigor. Dahan-dahang dinidilaan ang kanyang labi. At sa mga gabing yun, habang napapadala sa mga kwento tungkol sa aswang, ay nagiging madalas na rin ang pagkakataong nawawala ang mga alagang manok sa San Isidro. Kakaiba rin ang mabahong amoy sa hangin. Parang may hindi pangkaraniwang gutom na gumagala sa dilim. Pero ang pinakakakaiba ay ang babaeng nakaitim na patuloy na nagpabalik-balik, hindi para sa talong,
kung hindi para sa isang lalaking hindi niya dapat tingnan ng ganoon na para bang ulam na hinihintay na lamang ang tamang oras para kainin. Gabi, sa bahay ni Kiray at Rigor, katatapos lang umuwi ni Zenaida matapos ang buong hapon na pagbisita. Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Ano ka ba, Kiray? Customer lang natin siya. Customer! Kaninang umaga nakita kong hinahawakan niyang braso mo ng 10 segundo. Binilang ko yun! Napaupo si Rigor sa kama. At hindi lang yan nakita ko kung paano siya umupo kanina. Yung bestida niya, sadyang tumataas para makita mo yung hita niya. Hindi ko naman pinapansin yun. Oh, hindi mo napansin? Bakit ka namumula sa tuwing lumalapit siya? At nakita ko kung paano niya ibinulong sa'yo yung Rigor, ang init. Pwede bang hubarin mo yung t-shirt mo? Harap-harapan pa talaga sa akin. Tumayo si Kiray at naglakad-lakad sa silid. At yung kape, palagi siyang may dalang kape. Tapos pinapanood kanyang umiinom. Para kang pagkain na tinitikman niya sa isip niya. Kiray naman, ano ka ba? Kiray dyan! Nakita ko kung paano niya dinilaan ang labi niya kanina. Habang binubuhat niyo mga kahon. Para siyang... Biglang nanginig si Kiray. May kakaiba sa kanya, Rigor. Yung mata niya, minsan kapag akala niyang walang nakatingin, nawawala yung kulay brown, nagiging pula. Mahal. Hindi pa ako tapos. Kahapon, nakita kong sinundan kanya papunta sa banyo. At nakatayo siya sa labas hanggang matapos kang maligo. Natahimik ng bigla si Rigor. Tapos kanina, nung nagpupunas ka ng pawis, nakita kong dinampot niya yung bimpo mo. Dinampot niya at ina mo yun! Ha? Hindi ko yun... Siyempre hindi mo nakita! Nasa likod ka! Pero ako nakita ko ang lahat. Pati yung... Napaupo si Kiray at nanginginig. Minsan, kapag nakatayo siya sa araw, wala siyang anino, Rigor! Wala siyang anino! Lumapit si Rigor para hawakan si Kiray. At alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi mo man lang napapansin na kakaiba siya. Na abnormal yung mga pagpunta niya rito araw-araw. Kahit alam niyang wala tayong talong. Kiray, hindi naman siguro Hindi siguro! Kanina, nung nag-aayos ako ng mga halaman, narinig ko siya. Alam mo ba kung anong sabi niya sa sarili niya habang nakatingin sa'yo? Ano bang sinabi? Masarap kang kainin! Ganun ang sabi niya. Hindi yung ang gwapo mo o kahit ang galing mo. Kainin, Rigor! Kainin! May kumalabog sa labas ng bintana. Pareho silang napatigil. At isa pa, tuwing umaalis siya, may amoy. Hindi lang yung pabango niya. Parang may namatay. Nagtama ang mata ng dalawa. Kiray, ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, may mali sa babaeng yan. At kung mahal mo ko, kung mahal mo ang buhay mo, dapat mong iwasan si Zenaida. Sa labas ng bintana, sa dilim ay may anino. May aninong may mahahabang kuko at ang mga matang namumula sa dilim. At isa pa, bakit araw-araw siyang nandito? Ay, naku mahal, baka nagkakamali ka lang. Abait naman si Ma'am Zenaida. Nakikipagkaibigan na. Nakikipagkaibigan? 3 beses siyang pumupunta rito. 3! Normal ba yun? Binilang ni Kiray sa kanyang mga daliri. Umaga, may dala siyang kapet ensemada. Tanghali,
bigla raw siyang napadaan at may extra pansit. Sa hapon, naaalala niya raw na may gulay siya sa kotse. O di ba, napakabait nga. Laging may Rigor naman eh! Hindi mo ba nakikita? Naghahanap siya ng dahilan. Kagabi nga, 8:00 na pero dumating pa siya. May dala raw siyang bagong biling itlog. Itlog sa gabi? Napakamot ng ulo si Rigor. Tsaka ano naman kung madalas siyang pumunta rito at laging may dala namang grocery. Nakakatulong pa nga sa mga gastos natin. Mahal naman. Isipin mo, bakit siya nagbibigay ng mga groceries? Customer siya ng talong, hindi ba? Eh wala naman tayong talong. Wala nga, di ba? Nada, zero! Bakit siya nagbibigay ng groceries sa supplier niya na wala ngang supply? Baka naman... At napansin mo ba ha? Lahat ng dinadala niya, puro yung mga paborito mo. Yung kape na may hazelnut. Yun, mahilig ka. Yung pansit na may sitsarong bulaklak. Yun yung lagi mong pinipili. At yung itlog na pula, yun ang gusto mo sa almusal. Tumayo si Rigor at naglakad papunta sa bintana. Kiray naman. Baka naman nakita niyang may nagugustuhan ako kaya... Paano niya alam, ha? 2 linggo pa lang niya rito. Sinong nagsabi sa kanya? Sinong nagkwento? Bakit niya alam pati yung mga favorite mong brand ng sardinas? Bakit niya yun alam? May kumatok sa pinto at pareho silang natigilan. Boses yun ni Sinaida. Rigor? May dala akong liempo. Nadaanan ko sa bayan. 9:00 na ng gabi. Sandali lang po, ma'am. Hinawakan ni Kiray ang braso ni Rigor. Mahal, normal ba to? Sa tingin mo normal to? Customer na walang binibili, pero laging may dala. Bisitang dumadating kahit gabi na. Babaeng nakakaalam ng lahat ng gusto mo kahit hindi mo sinasabi. Nakarinig sila ng kaluskos sa labas. Boses ulit ni Sinaida. Rigor, amoy ko alam kong gising ka pa. Tsaka napansin mo ba, hindi niya ako binabati. Hindi niya ako tinatawag. Na para bang wala ako. Para bang sagabal lang ako. Napalingon si Rigor kay Kiray na unti-unting nararamdaman ang kakaiba. Kahapon, nung akala niyang wala ako, alam mo kung anong narinig kong sinabi niya? Ano ba? Kung wala ka lang sana, kung wala lang sana yung asawa mo, kung wala lang sana yung Kiray na yan. Mas malakas ang pagkatok. Boses ulit ni Sinaida. May bahid ng galit. Rigor, buksan mo ang pinto. Ako to. Ang friend mo. Pareho silang napaatras sa pinto. Ngayon mo ba nakikita? Hindi normal to, Rigon. Hindi normal yung babaeng yan. Sa labas, unti-unting lumalakas ang amoy ng kakaibang langis at bulok na karne. Isang hapon, habang nagdidilig si Rigor ng mga talong, dumating si Sinaida. May dala itong paper bag. Rigor, may dala akong pansit canton. Espesyal to. Galing pa ng Maynila. Nandito ka na naman? Tila hindi niya narinig si Kiray. Rigor, samahan mo naman akong kumain. Hindi masarap kumain mag-isa. Hinubad ni Rigor ang kanyang gardening gloves. Katatapos lang po namin maghapunan. Konti lang naman. At saka, may gusto sana akong pag-usapan. Anong oras na, ma'am? Hindi po ba dapat?
pinutol nito ang sasabihin ni Kiray. Alam mo, Rigor, may business ako sa Maynila. Malaki, maganda. Kailangan ko ng manager. Biglang napatigil si Rigor. Masarap to. Parang ikaw. Ang ibig kong sabihin, parang sa'yong trabahong ito. Manager, wala naman pong business background si Rigor. Nagpatuloy lamang si Sinaida at hindi pinapansin si Kiray. Rigor, alam kong mahirap ang buhay rito sa probinsya, pero sa Maynila, malaki ang sahod. 50,000 kada buwan. Tax-free. Napakurap si Rigor. 50. Hindi pwede. Paano farm natin ang mga talong? Unang beses itong tumingin kay Kiray. May asawa nga pala siya. Tumayo si Sinaida at lumapit kay Rigor. Rigor, hindi ka ba napapagod? Araw-araw nasa bukid. Nagbubuhat ng mabibigat. Sayang ang lakas mo. Hinawakan niya ang braso ni Rigor. Sa opisina ko, aircon doon. May sarili kang kwarto, may company car. At syempre, personal akong mag-guide sa'yo. Mahal, hindi normal to. Bakit biglang may alok? At may bonus pa tuwing gabi. Dumilim ang mga mata ni Sinaida. Pero ang farm... Farm? Anong mapapala mo sa mga talong na yan? Pero sa akin, mas masarap ang buhay. Rigor, hindi. May mali. Binuksan ni Sinaida ang kanyang bag. O sige, tikman mo muna itong pansit. Kung magugustuhan mo, at parehong lasa ng buhay sa kumpanya ko. Iniabot niya ang pansit kay Rigor. Hindi! Rigor, tandaan mo yung usapan natin kagabi. Dumilim ang mukha ni Sinaida. Rigor, bakit mo hinahayaang pigilan ka ng asawa mo? Hindi mo ba nakikita? Sinasayang niya ang potensyal mo. Ma'am, pasensya na po pero... Biglang nagbagong tono ng boses ni Sinaida. Hindi, hindi kita pipilitin. Pero isipin mo, gabi-gabi kitang makakasama. Ang ibig kong sabihin, makakausap tungkol sa negosyo. Mahal, yung amoy, naamoy mo ba? Parang nabubulok. May dumaan na malamig na hangin. Rigor, kumain ka na muna. Pagkatapos, pag-usapan natin ang kinabukasan mo. Hindi ka kaya ng asawa ko ng kahit na anong galing sa'yo. Biglang kumidlat kahit wala namang ulap. Napalitan ang mukha ni Sinaida. Wala kang pakialam! Napahinto si Sinaida nang mapansing nakatingin si Rigor. Sorry. Nadala lang ako. Naiintindihan ko. Pag-isipan mo lang, Rigor. Bukas, babalik ako. Tumalikod na si Sinaida. Pero bago ito umalis, ay may ibinulong ito at narinig ni Kiray. Hindi magtatagal. Akin ka rin. Habang papalayo si Sinaida, napansin ni Kiray na ang anino nito sa lupa ay may pakpak. Sa kaloob-looban ng gubat, isang nilalang ang nakikipagbuno sa sarili. Ang buwan ay nakatago sa mga ulap, ngunit ang kapangyarihan nito ay dumadaloy sa kanyang mga ugat.
pumipihit sa kanyang kaluluwa. Tik-tik-tik ang unang tunog na bumabayo sa katahimikan. Ang mga aso sa bundok ay nagsimulang umungol. Hindi ito karaniwang tahol, mga alulong ng takot, ng pagkilala sa isang sinaunang kalaban. Ramdam nila ang pagbabago ng hangin, ang pagtaas ng amoy ng kamatayan at ng gutom sa alapaapa. Ang nilalang ay gumugulong sa lupa, hinuhukay ang sarili sa putik at dahon. Ang mga daliri ay nagninginig habang unti-unting humahaba ang mga kuko. Kumukurba patungo sa kalangitan na para bang may talim na uhaw sa dugo. Sa malayo, tumatakas ang mga hayop. Nararamdaman nila ang kakaibang presensya. Ang mga pugad ay nawawala ng ibon. Ang mga lungga ay nawawala ng mga daga. Lahat ay kumukupli sa ilalim. Umaasang hindi sila makikita ng nagbabagong nilalang. Mas mabilis ang tunog ng tiktik, mas malakas, tulad ng tibok ng pusong nangangaso. Ang balat ay unti-unting bumabakat, nagbabagang parang mainit na langis. Sa kanyang likod ay may kung anong sumisibol, mga pakpak na itim. Manipis na parang balat ng paniki, ngunit malakas na parang bakal. At ang liig ay humahaba, humihingi ng laya mula sa pagkakatali sa mundong mortal. Ang buwan ay lumalabas sa pagkakakubli. Sa liwanag nito ay kitang-kita ang pagbabago. Ang dating balat ay natutunaw, nagiging manipis na maskara lamang ng dating pagkatao. Sa ilalim nito ay isang bagong nilalang na nabubuhay. Isang nilalang na nabibilang sa dilim. Ang mga matay nagbabago mula sa nakatagong kulay patungo sa pulang kislap ng gutom. Ang mga ngipin ay tumutulis, naghahanda para sa pangakong hapunan. Ang dila ay humahaba, dumudulas sa pagitan ng mga bagong pangil, naghahanap ng lasa ng dugo sa hangin. Mas mabilis at mas uhaw. Sa wakas, ang pagbabago ay nakumpleto. Nakatayo sa gitna ng gubat ang isang anyo na hindi tao pero hindi rin hayop. Isang anino na may pakpak ng paniki. Ang liig ay mahaba at ang mga matang nagniningas sa gutom. Lumilipad ang nilalang sa himpapawid, lumalamon sa dilim ng gabi. Sa ibaba, ang mundo ay tahimik. Kahit ang mga aso ay tumigil na sa pag-alulong. Walang ingay, maliban sa mahinang tunog ng tiktik. Isang pangako ng kamatayan sa gabing ito. Ang nilalang ay lumipad patungo sa bayan. Hinahanap ang matatamis na panaginip ng mga natutulog. Ang kanyang mga mata ay may larawan ng laman at ng dugo, ng buhay na maaaring kunin. Ang kanyang gutom ay walang hangganan. Ang kanyang pagkauhaw ay walang katapusan. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang anino'y sumasayaw sa lupa. Isang maitim na hugis na may pakpak at buntot. Isang babala sa mga gising pa sa gabing ito. Ang tunog ng tiktik ay lumalakas at humihina, sumasabay sa tibok ng puso ng mga natatakot. Sa gabing ito, may mangyayaring masama. May dugong dadaloy at may buhay na mawawala. At bukas, kapag sumikat ang araw, walang makakaalam kung anong tunay na nangyari sa dilim ng gabi. Sa loob ng pick-up, pumasok si Sinaida, hingal na hingal. Ang kanyang bestidang itim ay basa ng pawis, dumidikit sa kanyang balat. May kakaiba sa kanyang anyo, parang may kung anong uhaw na hindi mapawi. Ma'am, okay lang po kayo? Hindi sumagot si Sinaida. Sa halip,
Huminga ito ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Maya-maya ay nagsalita rin. Boy, pwede bang masahihin mo muna ako bago tayo umalis? Natigilan si Boy. Hindi niya alam kung paano tatanggi nang hindi magagalit ang kanyang amo. Ma'am, pasensya na po pero... 1,000 para lang sa isang simpleng masahe. Napatingin si Boy sa rearview mirror. Sa loob ng madilim na sasakyan, tila kumikislap ang mga mata ni Sinaida. Sige po. Sandali lang po. Lumipat si Boy sa likod. Nagsimulang masahihin ang balikat ni Sinaida. Napansin niyang may kakaibang init ng balat ng kanyang amo. Diyan, yan, diyan sa may lieg. Bumilis ang pulso ni Boy. May kung anong kakaiba sa boses ng kanyang amo. Para itong gutom. Ang sarap. Mas malakas pa, Boy. Mas malakas. Lalo pang pinagpawisan si Boy. Hindi siya makapaniwala sa sitwasyong kinalalagyan niya. Patuloy ang pag-ungol ni Sinaida sa bawat pagpisil at sa bawat hagod. Ay, Boy. Gusto ko ng talong. Natigilan si Boy sa kakaibang tono ng kanyang amo. Po? Talong. Kailangan ko ng talong. Masarap at malaman na talong. Napansin ni Boy ang mga kamay ni Sinaida ay nanginginig. Ang kanyang mga kuko ay parang humahaba. Ma'am, siguro po dapat na tayong... Wag. Ipagpatuloy mo. Konti na lang. Sa labas ng pick-up, dumaan ang isang pusang itim. Natigil ito at tumingin sa kanila at bigla na lamang itong tumakbo palayo. Sarap. Pero hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Kailangan ko ng ibang talong. Sa salamin ng sasakyan, napansin ni Boy ang refleksyon ni Sinaida. Ay tila ba may ibang anyo. Pero sa dilim, hindi niya masigurado kung ano ang kanyang nakikita. Tapos na po, ma'am. Huminga ng malalim si Sinaida na para bang kinokontrol ang sarili. Iniabot niya ang 1,000 kay Boy, ngunit hindi siya tumingin rito. Salamat, Boy. Umuwi na tayo. May kailangan pa akong kainin. Sa buong biyahe pa uwi, hindi maalis sa isip ni Boy ang kakaibang init ng balat ni Sinaida, ang mga ungol nito sa masahe, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng kanyang mga kamay na humahaplos sa isang balat na hindi tunay na balat. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ang sarap ng hangin ngayong gabi. Parang may malapit nang mangyari. Napatingin si Boy sa salamin at nakita niyang dumidila si Sinaida sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Narigor. Huminto ang pick-up sa harap ng bahay ni Narigor, 12:00 ng gabi. Boy, maghintay ka rito. Tumango si Boy at nanginginig pa rin sa kakaibang karanasan. Sa loob ng bahay, makikitang gising pa si Narigor at Kiray. Mahal, narinig mo ba yun? May kotse sa labas. Parang may tumatawag sa akin. Lumapit si Sinaida sa bintana. Kumatok ito ng 3 beses. Rigor? Rigor?
buksan mo ang bintana. Huwag mong bubuksan, mahal. Pero parang wala sa sarili si Rigor. Ang kanyang mga matay nanlalabo at ang kanyang mga kilos ay parang may sariling buhay. Kailangan kong buksan. Kailangan kong sumama. Rigor, hindi. May mali. Tingnan mo ang mga mata niya. Sa bintana, nakangiti si Sinaida. Ang kanyang mga mata ay may pulang kislap sa dilim. Halika na, Rigor. May masarap akong ihahanda para sa iyo. Tinanggal ni Rigor ang pagkakahawak ni Kiray. Rigor, gumising ka! Pero tuloy-tuloy na naglakad si Rigor patungo sa bintana at binuksan niya ito. Rigor, sa wakas! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! May... Pero bago pa man siya makarating sa pintuan, may malamig na hangin na humarang sa kanya. Shhh! Huwag kang manggulo. Akin na si Rigor. Hindi! Hindi pwede! Pero si Rigor ay naglalakad patungo sa pick-up na para bang nasa isang mahimbing na panaginip. Masarap siyang kainin, pero mas masarap kung kusang sumama. Tumakbo si Kiray patungo kay Rigor, pero biglang may itim na anino na humarang sa kanya. Huwag! Ang boses ni Sinaida ay hindi na tao. Sasama ako. Sasama ako. Rigor! Yung talong! Alalahanin mo yung talong natin! Pero sa huli, pumasok na si Rigor sa pick-up. Si Sinaiday nakangiti at isang ngiting puno ng pangil. Boy, tara na! Bago tuluyang sumarang pinto ng pick-up, huling nakita ni Kiray ang mukha ni Sinaida. Isang maskara na unti-unting natutunaw. Naghahayag ng isang mukha na puno ng pagkagutom at kasamaan. Rigor! Rigor! Umandar ang pick-up at nag-iwan ito ng kakaibang amoy ng langis at dugo sa hangin. Sa loob, makikita si Rigor na nakasandal, nakapikit, habang si Sinaida ay dahan-dahang dinidilaan ang kanyang mga labi. Sa wakas, ang pinakamasarap na talong ng San Isidro, akin ka na! Sa madilim na kalsada, ang pick-up ay unti-unting nawala sa paningin, kasabay ng tunog ng tik-tik sa kalangitan. Madaling araw, kumatok si Kiray sa bahay ng matandang albularyo. Oh, alam ko darating ka. Nanginginig na pumasok si Kiray, basa ang muka sa luha. Umupo ka. Nararamdaman ko ang takot sa iyong mga mata. Inilabas ni Mang Gusting ang isang lumang kahoy na kahon. May mga dahon ng sampalok, bawang at luya. Hindi lang simpleng pagnanakaw ng asawa mo ang nangyari. Niyanggaw si Rigor. Iyanggaw ko? Oo, si Sinaida. Hindi siya tao. Aswang siya na naghahanap ng espesyal na lalaki. Nagsimulang maghalo ng mga gamot ang albularyo. Mapanlin lang siya. Yang paghahanap niya ng talong, pagkukunwari lamang yan. Hindi gulay ang hinahanap niya, kundi lalaking may pinakamalaking lakas. Nanlaki ang mga mata ni Kiray nang maintindihan. Nakita niya kay Rigor ang lakas na gusto niya. Pero hindi lang yan. May iba siyang plano. Dinampot ng matanda ang isang lumang aklat. May alamat ng mga matatanda. Kapag ang aswang ay nakakita ng lalaking may angking lakas,
ginagawa niya itong asawa para magkaroon sila ng mga anak na kalahating aswang, mas malakas, mas mapanganib. Ano pong gagawin natin? Paano ko pong maipapalik si Rigor? May paraan, pero mapanganib. Kailangan mo silang sundan sa kanilang pugad bago magbagong buwan, bago niya matapos ang ritual. Inilabas ng matanda ang isang lumang anting-anting. Ito! Gamitin mo ito. Pero may hakbang na dapat mong sundin. Una, kailangan mo magdala ng tunay na talong, yung pinakamalaki sa inyong taniman. Gumagamit siya ng talong para magtago ng kanyang tunay na pagkatao. Kapag nakita niya ito, maiinis siya. Pangalawa, magdala ka ng bawang na binuhusan ng banal na tubig. Hindi ito para sa kanya, para ito kay Rigor. Kailangan niyang maamoy ito para magising siya sa pagkakahipnotismo ng aswang. Pangatlo, ang pinakaimportante, kailangan mong umabot doon bago mag-alas 12 ng gabi. Kapag natapos ang ritual, wala ka ng pag-asa. Paano ko pong malalaman kung nasan sila? Sundan mo ang amoy ng langis at ng bulok na karne. Doon sila nagpupugad sa lumang bahay sa gitna ng libingan. Tumayo ang matanda at lumapit kay Kiray. Pero tatandaan mo, hindi lang basta aswang si Sinaida. Matagal na siyang mangangasa ng mga lalaki. Pero kay Rigor, may iba siyang plano. Gusto niyang magkaroon ng tagapagmana. Iniabot ng matanda ang anting-anting kay Kiray. Magmadali ka. May 2 gabi ka na lang bago magbagong buwan. Pagkatapos noon, hindi na si Rigor ang makikita mo, kundi isang halimaw na katulad niya. Tumingala si Kiray sa bintana. Nakitang buwan na unti-unting kumukupas. At isa pa, mag-iingat ka. Dahil ngayong gabi, hindi lang si Sinaida ang maghahanap ng makakain. Sa itaas ng hagdan, bago dumating si Kiray, ay nakatali si Rigor sa malaking kama. Lumapit si Sinaida, suot ang manipis na pulang bestida. Dumampi ang mga daliri nito sa dibdib ni Rigor. Ang tagang kong hinintay ang gabing ito. Hindi ito tama. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Hindi lang dahil sa lakas mo. Umupo si Sinaida sa tabi ni Rigor. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang braso. Nakakatawa nga eh. Ang akala mo, sa tanim mong talong ako, interesado. Dumausdos ang kanyang daliri pababa sa tiyan ni Rigor at binulungan ito sa kanyang tinga. Pero ang totoo, ibang talong ang gusto ko. Mas malaman. Tama na. Hindi mo ba nararamdaman ang init ng pagnanasa? Huwag kang makontento sa simpleng buhay sa bukid. Dahan-dahang tinanggal ni Sinaida ang pang-itaas ni Rigor. Kay Kiray, simpleng buhay lang makukuha mo. Pero sa akin, dumila ito sa kanyang labi. Walang hanggan, walang limitasyon. Biglang may narinig na kalabog sa ibaba. Kiray! Hindi! Hindi pa pwedeng dumating siya! Tumayo si Sinaida, pero bago ito bumaba, ay hinawakan niya ang muka ni Rigor. Hintayin mo ko, ha? Ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kasarap maging... Tumawa si Sinaida, isang tawa na puno ng pangako at panganib. At pagkatapos, makikita mo kung bakit hindi talong sa lupa ang dapat mong inaalagaan. Biglang nagbagong kanyang anyo
ang magandang muka ay nagsimulang matunaw at naging mas malalim ang boses. Dahil sa gabing ito, ang tunay mong talong ay akin na. Lumabas si Sinaida ng silid. Iniwan si Rigor na nanginginig, hindi dahil sa takot, kung hindi sa kapangyarihan ng hipnotismo ng pagnanasa ng aswang. Isang malaking bahay sa gitna ng kagubatan. Ito ang pugad ni Sinaida, isang lumang mansyon na nababalot ng itim na mga puno ng balete. Mang Gusting, dito po ba? Oo, narinig mo ba? Mga kaluluwa ng mga dating biktima. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang ungol ni Rigor. Kiray! Sumugod si Kiray papasok, pero pinigilan siya ni Mang Gusting. Sandali lang. May mga bitag. Tingnan mo. Sa sahig, may mga itim na langis na kumukulo. Mga bisita, para kay Ma'am Sinaida. Nasa itaas ng hagdan si Sinaida, nakatayo sa tabi ni Rigor na nakatali sa isang malaking kama. Maliit na asawa. Dumating ka rin. Gusto mo bang panoorin kung paano ko gawing katulad ko ang iyong mahal? Biglang tumakbo paakyat si Kiray. Hawak ang tabak na may orasyon. Hindi pwede! Pero inihagis ni Mang Gusting ang banal na tubig kay Boy. Nagsimulang malusaw ang kanyang balat. Ah! Master! Walang saysayan. Tingnan ninyo. Hinawakan ni Sinaida ang liig ni Rigor. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Kiray! Tulungan mo ako! Sumabog ang mga bintana. Pumasok ang mga libu-libong paniki. Rigor! Kiray! Tumakbo si Kiray sa hagdan, pero biglang bumukas ang sahig. May mga kamay na lumabas, mga dating biktima ni Sinaida. Sama! Kiray! Gamitin mo ang kwintas! Kinuha ni Kiray ang kwintas nang may talong na gawa sa ginto. Hindi! Hindi mo siya makukuha! Biglang lumipad si Sinaida pababa. Ang kanyang liig ay humahaba. Ang kanyang mga kuko ay naging mas matalim. Rigor! Tumingin ka! Ito ang tunay na talong! Nagliwanag ang kwintas at napaurong si Sinaida. Ang sakit! Pero bigla siyang tumawa. Pero huli na. Tingnan mo ang iyong mahal. Si Rigor ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga matay namumula at ang kanyang mga ngipin ay nagiging matalas. Kiray! Nagutom ako! Kiray! May 10 minuto ka na lang bago mag-alas 12! Tumakbo si Kiray patungo kay Rigor habang abala si Sinaida sa sakit ng liwanag. Mahal! Tumingin ka sa akin! Kiray! Takbo! Takbo! Lumipad sa ulunan si Sinaida. Huli na! Akin na siya! Mga anak ko! Kunin ninyo sila! Lumabas ang iba pang mga aswang mula sa dilim. Mga dating biktima ni Sinaida na naging katulad niya. Diyos ka! Napaligiran sila. Si Rigor ay unti-unting naging halimaw at sa labas, ang buwan ay tumataas sa kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan ng mansyon ni Sinaida, nagsimula ang pinakahuling ritual. Hawak ni Mang Gusting ang kanyang lumang libro ng mga orasyon
habang si Kiray ay yakap-yakap ang nanginginig na si Rigor. Kailangan natin bilisan. Nawawala na si Rigor. Kiray, hindi ko na kaya. Huli na! Akin na siya! Nagsimulang magbasa ng orasyon si Mang Gusting. Sa ngalan ng ating mga ninuno, ng lupang benendisyonan ng kanilang dugo. Sumigaw si Sinaida sa sakit. Hinawakan ni Kiray ang mukha ni Rigor. Mahal tumingin ka sa akin. Alalahanin mo ang ating bukid, ang ating mga talong. Mahal! Mga talong nating dalawa. Lilisin ang dugong dinungisan. Palayasin ang dilim na sumabi. Biglang sumabog ang mga bintana. Pumasok ang liwanag ng buwan. Hindi! Akin na siya! Akin! Pero hindi na siya nakatapos. Mula sa dibdib ni Rigor ay may liwanag na nagsimulang kumislap. Rigor, tandaan mo kung sino ka. Tandaan mo ang ating pag-ibig. Inilabas ni Kiray ang gintong talong, ang anting-anting na bigay ni Mang Gusting. Sa pamamagitan ng gintong talong na ito, simbolo ng inyong pagmamahalan, simbolo ng inyong bukid, ng inyong pangako sa isa't isa. Inilagay ni Kiray ang gintong talong sa dibdib ni Rigor. Mahal kita, higit pa sa anumang kapangyarihang na ipangako niya. Rigor! Kiray? Hindi! Sumugod si Sinaida, pero tumama siya sa invisible na pader ng liwanag. Sa ngalan ng pag-ibig na tunay, ng pananampalatayang dalisay, lumaya ka! Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa buong silid. Mula sa dibdib ni Rigor, lumabas ang itim na usok ng kasamaang itinanim ni Sinaida. Napasigaw si Sinaida. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawawala. Hindi! Hindi! Ang aking tagapagmana! Hindi siya para sa'yo! Sa huling sandali, hinawakan ni Kiray ang gintong talong at isinaksak sa dibdib ni Sinaida. Hindi! Isang malaking pagsabog. Nang mawala ang liwanag, wala nang natira kay Sinaida kung hindi tambak ng itim na langis. Kiray! Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dating kulay. Ang kanyang balat ay hindi na mainit, normal na. Rigor, mahal, mahal. Mahal, tapos na! Tapos na sa wakas! Sa labas ng mansyon, ang itim na mga puno'y unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga dating biktima ni Sinaida ay naglaho na. Finally, nahanap na ang katahimikan. Nagsimulang sumikat ang araw at ang unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang amoy ng kamatayan sa hangin. Tanging ang natural na amoy ng bukid ng mga talong ang naroroon. Kiray, patawad sa lahat. Shh! Tapos na. Tara na sa ating bukid. May mga talong tayong aalagaan. Tumayo silang lahat. Iniwan ang mansyon na unti-unting bumabagsak. Sa kanilang paglalakad pa uwi, napansin nilang may mga bagong tumutubo sa lupa. Mga talong na kumikinang sa sikat ng araw. Simbolo ng bagong simula.